Hello, magandang araw, magandang gabi. Depende po sa ating time zone mga kaidol. So, kumusta po ang lahat mga kaidol? Marami-rami po tayong pag-usapan po ngayon mga kaidol. Tungkol po to sa pag malapit na po. Malapit na daw mga kaidol. So, parang excited na po ang sambayan ng Pilipino. Kung mangyayari na po itong ating narinig ng mga balita mga kaidol. So magandang balita talaga mga kaidol. So ayun pa din umano mga kaidol sa ating napanood na mga video mga kaidol. So malapit na. Wala na daw makapagpapigil sa pag-uwi po ni former President Rodrigo Roa Duterte. At narinig din to natin mga kaidol ay BP Sara. Ay talagang malapit na yata yung ating selebrasyon mga kaidol. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi. Tungkol po itong isang vlogger o content creators mga kaidol na naghamon, naghamon o nag-challenge sa mga Duterte supporters. So, mag-live akong gigilitan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong katapusan this year. Kupal ka. Kasi nakita ko po to sa iba-ibang platform. Nakita din natin sa Facebook, nakita natin sa TikTok. Ng kanyang hamon mga kaidol. Na sabi niya mga kaidol, kung mangyari man daw na makauwi si Tatay Digong within this year, at the end of this year mga kaidol, mag-live daw siya, tapos maggilit sa kanyang liig mga kaidol. Nakaw mga kaidol, magawa kaya to niya mga kaidol. So tingnan po itong tao na to mga kaidol. So itago natin sa pangalan mga kaidol nga Kent Garcia mga kaidol. So hinahanap ko talaga po itong vlogger na to kasi nag-challenge siya. At tingnan natin kung mapatunayan po ba niya mga kaidol kung gagawin po pa niya. Sabi po niya magla-live daw po siya mga kaidol. Tingnan niyo, ipapakita ko sa inyo yung video niya mga kaidol. Kayo nang humusga. So, hindi natin alam kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi o kaya pangkuha lang po ng more views sa mga, siyempre, yung mga Duterte supporters, siyempre mag-react po sa kanyang ginagawang video. Pero, even ako mga kaidol, na parang na-challenge din ako sa kanyang sinasabi na mag-live talaga siya. Mag-glitch siya sa kanyang liig. Nako. Magawa kaya yon? Baka hindi nito magpakita mga kaidol. Magtago na to sa ilalim ng saya sa kanyang nanay mga kaidol. Nako. So, pero ang tabayanan natin mga kaidol. Ipakita ko po sa inyo, panoorin lang po ito nyo mga kaidol, para po na makita natin at marinig yung ang kanyang statement mga kaidol. So tayo na mga nagmamahal po kay Tatay Digong mga kaidol, hindi tayo nawalaan ng pag-asa. Sa palagay ko mga kaidol, parang malapit na. Malapit na talaga mga kaidol. Dahil po ay ngayon ngang yung this month mga kaidol sa May 17 parang may schedule na yata si Senator Robin Padilla going to The Hague mga kaidol. So wala pa naman tayong kaalaman kung ano ang pakay niya doon. So atin po ay analysis lang to mga kaidol. Baka o kaya yun ang panahon na makakauwi na si Tatay Digong. Kasi sa statement po sa kanyang may bahay mga kaidol, sa si Ma'am Hanilit, talagang positive at sigurado siyang makakauwi na po si Tatay Digong. At siyempre, landslide po ang kanyang pagpanalo sa Davao City. So, hopefully mga kaidol, mangyayari po ito. At siyempre,
mga naririnig natin nga mga ibang mga vloggers na nagsuporta po kay Tatay Digong, malapit na ang kanyang pag-uwi. At lalo na po ngayon, mga idol, na may nakuha tayo na nakarinig tayo ng report o napanood po natin. May post nga dito si Ma'am Kitty Duterte sa kanyang account, mga kaidol, na ang ICC Chief Prosecutor na si Khan unlib amid po sexual misconduct. So sa akin pong napanood, mga kaidol, na video, para bang ito si Khan, mga kaidol, yung ICC Chief Prosecutor, parang natanggap na yata niya ang sanction ni President Donald Trump, mga kaidol. So hopefully maayos to, mga kaidol. So malaki tong may kinalaman po to sa kaso ni Tatay Digong, dahil po ay siyempre magkagulo na yan ng ICC, mga kaidol. Kinasuhan na yan yung sa ibang korte, mga kaidol. So delikado. So sana po, mga kaidol, sana antabayanan po natin yung mga pangyayari while waiting tayo sa impeachment trial ni BP Sara. Ito po, dito pukusan muna po natin yung kalagayan po ni Tatay Digong, mga kaidol. So hopefully, mga kaidol, maayos na po ito ang lahat, mga kaidol, para masaya naman tayo, mga kaidol. Pista ng bayan para nakauwi si Tatay Digong, mga kaidol. Yun ang ating hinihintay pag darating na po si Tatay Digong. So dito lang po na tayo, mga kaidol. So yun lang po nga ipapakita ko sa inyo, mga kaidol, itong tao na to. Tingnan natin kung gagawin ba niya ang kanyang sinasabi. Ay nako, delikado to, mag-live siya, baka bukod noon na nakabayulisyon siya sa kanyang content, mga kaidol, at ay delikadong mawala ng hinga to. Siyempre magdilit ka sa liig mo, nagla-live ka pa, ay nako. Pero birong ano ba ya? Baka walang kwinta lang itong, mga kaidol, para lang makakuha ng views. Pero antabayan na natin, mga kaidol, kung kanya ba itong gagawin. So okay, hanggang dito lang muna po tayo, mga kaidol, sa ating mga reaksyon. Sana po ay nagustuhan ninyo. At ipakalat po natin itong video na ito, mga kaidol, para makilala po to at sumikat tong tao na to sa kanyang mga sinasabi, at makilala natin to sa tuluyan. Garcia man ang apelido nito, mga kaidol. Kaano-ano kaya to ni Gobernador Gwen Garcia sa Cebu, at ni Byron Garcia. Nako, magka-apelido Garcia. Sana, mga kaidol, hindi to kadugo sa mga Garcia sa Cebu. Okay, thank you for watching, mga kaidol. Bye-bye.